Limang OFW ang naiulat na nawawala kasunod ng lindol sa Myanmar. At dahil sa trahedya, muling nabuhay ang usapin tungkol sa pinangangambahang The Big One. Handa ba riyan ang Pilipinas? Yan ang agenda report ni Pierre Pastor. Ligtas ang lahat ng OFW sa Thailand matapos yanigin ng malakas na lindol noong Biyernes. Pero sa Myanmar, kung saan ang epicenter, 5 OFW ang naiulat na nawawala. Ayon sa embassy natin doon, nakikipag-ugnayan na sila sa mga otoridad at handa itong magpadala ng tauhan sa mga apektadong lugar. Nagpaabot din ang embahada ng pakikiramay sa mga namatayan. Bukas, lilipad naman pa Myanmar ang 114 Pinoy Humanitarian Mission Contingent. Kasama nilang Emergency Medical Assistance Team ng DOH at Search and Rescue Teams mula sa MMDA, BFP, Office of Civil Defense at AFP. For the next few days is in-expect namin more on retrieval operation na lang yung maabutan namin. Pero yung trabaho is pa rin, grabe pa dahil nakita naman natin yung pagbagsak ng mga gusali na nandun. And for sure, makakatulong yung 5-2 pagdating doon sa mga trabaho kung saan man kami dito. Dito sa bansa, nakahanda na raw ang mga ahensya para sa tinatawag na The Big One o ang napakalakas na lindol na maaring tumama sa Metro Manila. Halos po, ang government agencies po natin, prepared po dyan, nagkakaroon po ng earthquake drill, fire drill, at meron po tayong nakahanda po mga go bags. Base sa joint studies ng PHIVOLCS, JICA at MMDA, 33,000 katao ang maaring maging casualty sa Metro Manila kapag dumating ang The Big One. Nakaranas na ang bansa ng 8.1 magnitude quake noong August 17, 1976 sa Moro Gulf sa Mindanao. 7.8 naman ang lakas ng Luzon quake noong July 16, 1990. Ayon kay PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol, imposible mang makapaghanda ng 100%, masasabing mas handa na ang mga Pilipino ngayon. Buong Pilipinas, maliban sa Palawan, ay may active faults. May 6 na trenches din na minomonitor ang PHIVOLCS. Ito yung East Luzon Trough, Philippine Trench, meron din tayong Cotabato Trench. Ito yung nag-move noong 1976, which produced a magnitude 8.1 earthquake, and 8,000 people died. Meron din tayong Sulu Trench, Negros Trench, and Manila Trench. So lahat yan are capable of generating large magnitude earthquakes and pwede rin mag-generate ng tsunami. Paliwanag ni Director Bacolcol, isa sa hamong kinakaharap na bansa ay infrastructure vulnerability. Maaring hindi pa handa sa malalakas na pagyanig ang mga infrastruktura ng bansa. Pero ginagawa na raw ito ng paraan ng pamahalaan. Bukod sa paghahanda ng pamahalaan, nananawagan din ang mga otoridad na seryosohin ang mga isinasagawang disaster preparedness at earthquake drills. Itinuturo na rin maging sa mga bata, sa mga paaralan ang mga dapat gawin bago, habang at pagkatapos ng isang lindol. Para sa agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel.